Hello Cancers! Welcome to Like a Tarot. Alamin natin ang feelings mo, ang feelings ng person mo, ang relationship, at saka sa huli kukuha ako ng additional cards. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang. Hindi po magre-resonate sa lahat kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Pinagsusumikapan mo na matutunan yung mga bagong skills, kaalaman at saka yung life lesson na natututunan mo. Ibig sabihin, yan yung investment mo para sa future. Yung passion mo, potensyal at effort ang nagbibigay sa'yo ng long-lasting na reward. Page of Wands at the Judgment. Sa mga cards na ito ay pinapakita na may bagong simula yung buhay mo. Yung mga pagbabago mangyayari sa buhay mo ay makabuluhan. Para magkaroon ng tamang desisyon, kailangan mo munang siyasatin yung bawat sitwasyon. Sa mga single, ito na yung bagong simula sa potential person na makikilala na ibubunyag niya yung pagkagusto niya sa iyo. Imi-message ka or tatawagan. Dalawang cards na kasi nagsasabi na may sikreto kang malalaman at mabubunyag sa iyo. At ito yung magiging daan para makalimot ka sa nakaraan. Ang ilan na nasa relationship kahit na may pagka-immature yung person mo, ang relasyon nyo ay nagpapatuloy pa rin, kumbaga committed. Ang ilan naman sa inyo na nasa relationship, may posibilidad na magkahiwalay kayo ng person mo o kaya magpakasal na kasi may mga life-changing event na mangyayari sa buhay mo. Kasi ang ilan sa inyo na nasa relationship, merong person na nagkakaroon ng realization o kaya yung gusto magkaroon ng desisyon, pagbabago sa buhay. Intuition. Ang ibig sabihin nito ay magtiwala ka sa talas ng pakiramdam mo at alamin kung ano yung makatwiran at saka kailangan ng tamang desisyon. At saka kung ano yung kasagutan sa mga tanong mo, yung nararamdaman mo ang magiging sagot. Alamin, pinakita agad ng person mo, 3 of Swords. Kaya pala gusto mo ng pagbabago kasi ito yung person mo. Kumbaga, pareho na din kayo na gusto nyo ng separation or nangyayari na ito na magkakahiwalay kayo dahil sa betrayal. Siyempre, ang ilan sa inyo nagkaroon ng painful breakup, hindi mo kailangan mag-isa. Kailangan meron kang mga kaibigan na kasama na kahit hindi mo masabi yung problem mo, ay yung malibang mo yung sarili mo. Hindi mo maisip yung mga negative. Kasi kung ano man yung pain na nararamdaman mo, malalagpasan mo din. 4 of Swords, 8 of Swords. Base sa dalawang cards na ito, ang kailangan mo sa ngayon ay pahinga at saka healing. Ikaw na lang magbaliktad ng sitwasyon na kasi baka ikaw yung tinutukoy ng cards kahit na yung card na ito ay para sa person mo. Connected yung mga cards kasi kung ikaw, ang focus mo ay yung stability at saka pagbabago sa buhay, itong person mo hindi siya ready sa mga painful ending. Mukhang biglaan itong nangyari na break up or separation.
Kasi 3 cards na oh. Lahat malungkot siya. Ipinapakita ng mga cards na masama talaga yung loob ng person mo sa mga pangyayari. Sa mga single, 3 cards na itong nagsasabi na magkakaroon ng healing at saka magkakaroon ka rin ng bagong karelasyon. At ang advice ng mga cards, kung hindi ka ready na makipagrelasyon, huwag mong pilitin yung sarili mo para hindi mauulit yung painful na cycle. Ang ilan naman sa inyo na nasa relationship, pareho kayo ng person mo na sinasabi na nagkahiwalay na kayo. Ang ilan naman na nasa relationship, hindi mo gusto na magkahiwalay kayo ng person mo kasi marami na kayong pinagdaanan, pinagsamahan at saka meron ka ring pinoprotektahan. Ang ilan sa inyo kahit na may betrayal ang relasyon, yung isip mo ay yung ipagpatuloy pa rin yung relationship nyo. At saka yung mga nagkahiwalay, mukhang hindi na kayo nagpapansinan ng person mo. Invitation. Ang ibig sabihin nito ay kausapin mo raw yung angels mo, i-share mo sa kanila yung takot mo at saka concern. Hindi mo kailangan magpaka-formal sa mga angels mo or guide dahil ipinapanganak ka pa lang, alam na nila. Ngayon naman guys, alamin natin kung ano yung relationship nyo. I-add ko na din yung patungkol sa career, financial at health. The Sun, Knight of Swords, isang card, ayan. 6 of Pentacles. Ayun talaga connected pa rin na ang ibig sabihin, kung nagkaroon ng kabiguan sa nakaraan, this time, magkakaroon ng pangmatagalan. May positivity at happiness sa relasyon man ito or career. At ang advice ng mga cards, kapag dumating yung swerte na panahon, kailangan matimbang mo yung emosyonal at saka material. Sa career, ang advice ng mga cards, kung meron kang goal na gustong ipagpatuloy, ito na yung magandang timing, lalo na kung gusto mo ng pagbabago. Ganon din sa business, lalo na kung gusto mo ng advancement na makasabay ka sa panahon ngayon. Malaking tulong yon. At very promising at saka positive ang pinapakita. Good result. Sa financial, positive din. May mga magandang oportunidad pagdating sa finances. Sa health naman, ang advice ng mga cards ay bigyan pansin yung kalusugan. Kasi kung ano yung tinanim mo, yun yung aanihin mo sa future. Ang ilan may magandang progress at saka recovery kung nagkakaroon ka man ng problema sa health mo. Sa mga single, 3 cards na ito ang nagsasabi na may potential person na darating sa buhay mo na magbibigay liwanag sa masaya mo ng buhay. Mabait siya at hindi mo maikukumpara sa nakaraan mong relasyon. Marunong siyang makinig at saka napaka mapagmahal na person. Ang ilan naman na nasa relationship, 3 cards na ito ang nagsasabi na kung ano man yung naging problema nyo ng person mo sa relationship ay mareresolbahan. Kasi magkakaroon ng clarity at saka yung bang open na komunikasyon. At saka ang ilan sa inyo na nasa relationship, napakabuti mo sa person mo kahit na siya yung pinagmumulan ng problema. Matiisin ka at saka pinapanatili mong payapa ang pamilya o relasyon. Ito naman yung additional card na 6 of Swords. Nangyayari na to ngayon pero pinapaliwanag pa rin ng mga cards na hindi mo kailangan mag-alala kasi lahat naman ay maisasaayos. Step by step. Ma-achieve mo yung goals mo ng paunti-unti at saka pang long term ito guys. Kaya hindi mo kailangan mag-alala.
Itong Seven of Pentacles naman, ang ibig sabihin ay huwag kang mag-give up. Kasi lahat ng effort mo ay may magandang balik sa'yo. Kasi yun yung deserve mo. Kaya ang advice ng card na ito ay manatiling focus. Kasi yung bawat effort mo ay merong price. Itong The Wheel of Fortune, merong pagbabago mangyayari sa buhay mo na positive. Kaya i-let go mo yung mga bagay na may hirapan ka makontrol. Kung meron kang gustong baguhin, yung mga tingin mo na parang hindi naman nakakatulong sa pag-asenso mo sa buhay. Iba na yung chapter ng buhay mo dito, kaya mas harapin mo ng positive. Iwan mo yung mga toxic na tao or sitwasyon. Hindi mo yun deserve. Siya nga pala guys, marami po salamat sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. At pati na rin po sa mga nakikinig at nanonood. San man panig kayo ng mundo, ingat po kayo palagi. Ito naman ang angel number mo. 222. You have no idea the size of blessing that is coming your way for being so consistent. It is literally your time to receive it. Type 222 if you need this. 1147. Always maintain balance between the different aspects of your life. 1111. New beginnings.